Uunahin na natin itong paksiw sa gata. Ito. Sasapin natin itong mga panangkap, luya, sibuyas, bawang. Ayan. Ilalagay natin itong isda. 2 piraso sa halagang 160. 2 piraso ang nabili kong tulingan na gold for 6 servings. Lagyan natin muna ng asin bago natin lagyan ng suka. Lagyan natin ng paminta. Ito matawag doon, ma. Hindi, ma. Mga bata yun. Hindi ano yan. Saglitin mo lang muna. Siguro kung hindi mag-aantay yun, lalagyan natin ng suka. Ayan. Pag natuyo yan, ilalagay natin ay gata. Ayan. Susi ito. Susi. Ayan. Sinindihan na natin yung ating paksiw sa gata. At igigisa naman natin itong pusit. Ito lang ang hindi ko nahiwa kasi dinimo ko sa inyo pero yung iba nahiwa ko na. Ayan, sunod natin yung bawang. Ayan, pag-brown ng bawang. Ayan, ganito lang yung adobong pusit. Pag-brown ng bawang, sunod ng sibuyas. Ayan. Sunod mo ng luya. At isunod mo na itong luya, di ba yung hindi mag-brown? Isunod mo na ang pusit. Ito yung natitirang tinta. Ayan. Pag nilagay mo na yan, pag malapit na maluto at saka dudurugin mo, lulusawin mo para hindi mabuo. Ayan, parang style dinuguan ang pagluluto. Hindi mo pwedeng isama kagad yan dito at mamumuo. Hindi kakalap yung kulay. Ayan. Lagyan ng paminta.
Adobo sa gata, lalagyan mo rin kaunting suka. Ayan. Agad ko kaagad aking pinagamitan kasi wala akong katulong. Ako lang, ayaw ko natatambakan ng mga hugasin sa aking lababo. Okay? Paksiw na isda sa gata. Yes, Pupit. Good morning sa mga dumadaan sa aking live. Habang inaantay natin, sige, mag-kismis muna tayo. Camp, good morning, Marie, good morning. Sa mga dumadaan sa akin, good morning. Ito na ang ating niluluto. Malapit-lapit na. Madali lang ito. 20 minutes or 25 minutes luto na ito. Yung pusit nga medyo matigas to kaya pakukulan mo na maayos. Hindi katulad ito ng pusit na transparent. Pag nausukan ay isang kulo lang pwede na. Ito hindi talagang pakukuluin mo na ang halos 15 minutes or 20 minutes para lumambot siya. Good morning, my friend. Ayaw mo magpakita. Nag-join siya pero ayaw niya magpakita. Ako si Carmel pero ayaw mong magpakita. Ang kanyang followers ay 1,969. Okay, habang nagkikwento tayo, himay-himayin ko pa rin ito at meron pa rin malalaki yung ating malunggay kasi hinaplos ko lang ng hinaplos ito. Lagay na natin yung sili. Isa lang nilalagay kong sili kasi ayaw ko maanghang.
Thank you very much sa mga nagbibigay ng regalo. Hindi ko napapansin at nakatalikod ako. Sino man nag-send, thank you very much. Lalagyan na natin ng gata. Natuyo na ito. Ayan. Ganyan ang pag-paksiw sa gata. Ito talagang sadya mong patutuyuin ng ganito. Ayan. Halos nasusunog ang kawali. Ang kaserola pala. Ganyan ang paksiw na tuyo bago mo lalagyan ngayon ang gata. Ayan. At ilalagay mo rin itong malunggay. Isang kulo lang. Eb, good morning, good morning, good morning, good morning. Sino si Eb? Sino si Eb? Good morning, good morning, good morning. Ganyan lang po ang ating paksiw sa gata. Isang kuluan lang dahil malunggay. Pero pinatuyo natin kaya luto-lutuin dahil na-reduce natin yung suka at yung katas ng isda. Number 1. Alaala ko na naman tuloy tatay ko at nanay ko. Nung mga bata pa kami, madalas yan ang paulam sa amin. Paksiw sa gata. Ito, lulusawin natin itong katas. Yan, nilagyan ko ng kaunting tubig. Ganyan po ang sistema ng ating tinta. Pag sariwa yung tinta, tinanggal mo yung tinta, dudurugin mo muna ng ganito. Ayan, magkukulay yan. Ayan. Para ka rin nagluto ng dinuguan na baboy. Hindi mo siya tigilan ng halo para hindi mamumuo.
Ganyan na po ang kulay ng tinta niya. Ayan, nilusaw ko yung tinta. Ayan. Ang tawag sa amin niyan ay dinuguang pusit. Ayan. Nilasaw mo ng tinta at saka mo na ngayon ilalagay at huwag mong tigilan ng kahahalo. Ng kahahalo. Ayan. Ayan. Ganun po ang pagdinuguan ng pusit. Ayan, kita nyo? Oh, ayan. Yung katas niya, yung kulay niya, ayan, no? Ayan. Ayan. Mahina lang ang apoy at hahalu-haluin mo. Yan. Bago mo lagyan ngayon ng gata, hinati ko lang isang gata sa tiga kaunti-kaunti lang naman. Yan. Kaunting tubig. Yan. Lumapot siya. Basta pag nagluto ka ng dinugan man na baboy, dinugang pusit, huwag mong tigilan ang halo. Ayan. Lalagyan natin ng isang pirasong dahon ng laurel. Nakabalot ako rito ng laurel. Binabalot ko sadya ito para hindi naman mag-dry, masyadong matuyo. Ayan. Isang dahon lang. Ayan. Ayan ang hitsura ng ating dinuguan. Ayan. Dinuguang pusit sa sarili niyang tinta. Pag kumulo na ganyan, nilagay mo, hinaan mo lang ang apoy para hindi mamuo. Yan. Yan. Hanggang sa kumukulo, nakatulad yan, kumukulo-kulo na. Yan. Kasi luto na yung pusit dahil pinakulo na natin, nireduce na lang natin. Titikman natin ngayon. Okay, number one ang lasa. Ako'y hindi pa kakain, ipakikita ko lang sa inyo ang hitsura ng naluto. Ayan. Ayan po. Ayan ang hitsura ng adobo sa gata. Ayan, oh. Malapot-lapot ang kanyang sabaw dahil sa kakang gata. Ayan. Okay na? Hindi pa ako kakain. Iniluto ko lang ito kasi may gagawin kami. Pwede pala kumain ng kaunti para makita nyo, no? At ito naman yung tulingan na paksiw sa gata, katamtaman din lang ang sauce. Sauce lang yan, walang masyadong sabaw. Basta naluto lang yung malunggay sa gata. Ayan. King of siya. Okay? Nakita nyo na at ako'y bababa na at ako'y may gagawin.
Tapos na yung ating live cooking. Pero bababa tayo, dadalhin ko kayo sa baba yung aking TikTok. Sa mga nakakabang sa aking YouTube, tapos na naman tayo ng isang araw ng live cooking. Thank you very much sa mga umalalay na para manood at lalong-lalo na sa gustong gumaya. Sundan mo lang sa YouTube ng aking mga kalaro at sa aking TikTok. Maraming salamat ulit. Bukas ulit tayo. Pakipindot lang ang subscribe button at like. Maraming salamat.